Magandang hapon mga bata! Gayon din sa mga magulang at mga shepherds na kasama natin ngayon. Narito ulit tayo para ibigay sa inyo ang isa pang kwento mula sa Biblia. Kami ang inyong mga shepherds. Ako si Ate Archanet. At ako naman si Ate Rowena. Nabanggit natin sa nakaraan na si Jeremiah ay isang umiiyak na propeta. Ano ba ang dahilan kung bakit siya umiiyak? Alam ba ninyo mga bata na dahil sa kanyang kalungkutan at pagdadalamhati sa sinapit ng bayan ng Israel, isinulat niyang lahat ang kanyang mga pagdaramdam. Ito ay naging isang aklat sa Biblia na kasunod ng Jeremiah. Ano kaya ito? Bago natin malaman ang sagot, umawit muna tayo. It is Jehovah's loving kindness that we are not consumed, for His compassions do not fail, they are new every morning. He's good to those who wait on Him, for great is His faithfulness, for the salvation of Jehovah. Jehovah's loving kindness that we are not consumed, for His compassions do not fail, they are new every morning. He's good to those who wait on Him, for great is His faithfulness, for the salvation of Jehovah. Sa Aklat ng Panaghoy, inilarawan ang nakalulungkot na karanasan ng bayan ng Israel. Isinulat ito ni Jeremiah sa kanyang kalungkutan dahil sa sinapit ng Israel sa paggamit ng Diyos sa mga taga-Babylonia, sa pagpaparusa niya sa kanyang bayang tumalikod sa kanya at ayaw makinig sa salita ni Propeta Jeremiah. Nakita rin niya kung paano isinagawa ng Diyos ang kanyang paghatol sa bayang ito sa sukdulan. Nang narinig niya ang gagawing paghatol ng Diyos sa Israel, hindi masaya si Jeremiah tungkol sa propesiya na nais ng Diyos na kanyang sabihin. Nais ng Diyos na sabihin ni Jeremiah ang pagkawasak ng Israel at nadama niyang sobra na ang pagdurusa ng Israel. Nalagay siya sa mahirap na kalagayan. Sa kalaunan, isinagawa ng Diyos ang kanyang paghatol. Ginamit niya ang mga taga-Babylonia upang wasakin ang Jerusalem. Sinunog ang templo, dinala ng hari sa pagkabihag at winasak ang buong bansa. Sa pag-upo ni Jeremiah sa isang burol na tinatanaw ang mga guho sa Jerusalem, tumutulo ang kanyang mga luha at lalo siyang nanaghoy. Isinulat niya lahat ng kanyang damdamin at mga panaghoy. Nanaghoy siya sa pagkatiwangwang ng banal na lungsod dahil sa wala silang kaaliwan, kapahingahan o pastulan dahil sa kanilang pagsalangsang, mga kasalanan, hindi dalisay at karumihan. Nawasak ang banal na lungsod at ang templo, ang dambana,
ang mga hari, ang mga saserdote, at mga prinsipe, mga propeta at mga matatanda. Bagamat hindi nangyari ng tuwiran kay Jeremiah mismo ang mga pagdurusa, siya ay kaisa na nagdusang bayan ng Diyos. Nadama niya ang parehong pagdurusa. Habang naaalala niya ang mga pagdurusang ito, dumating ang salita ni Jehovah sa kanya. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Gaano man pinarusahan ng Diyos ang Israel, hindi niya lubusang inubos sila. Si Jeremiah at marami pang iba ay nanatili. Nabiguman ang bayang Israel, ang mga habag ng Diyos ay hindi natatapos. Ngayon naman, tingnan natin ang ilang aral na dapat nating malaman sa aklat na ito ng pananghoy. Una, bagamat si Jeremiah ay hindi tuwirang nasama sa pagdurusa ng Israel, siya ay nalungkot at nanaghoy dahil sa sinapit ng kanyang bayan. Mga bata, dapat matutuhan natin na makisimpatya sa ating mga kapwa bata, lalo na kung sila ay nahihirapan. Ikalawa, nakita natin na hindi kinukonsinti ng Diyos ang kasalanan ng kanyang bayang tumalikod sa Kanya. Ayaw ng Diyos na magkaroon sila ng ibang Diyos maliban sa Kanya, dahil si Jehovah ay mapadibughuing Diyos. Kaya pinarusahan sila at nagdusa sa kamay ng mga kaaway. Mga bata, dapat mahalin lamang natin ang tunay at buhay na Diyos upang hindi siya magalit sa atin. Ikatlo, bagaman itinakwil nila ang Diyos, hindi sila itinapon. Biguman sa kanila ang Diyos, ang kanyang mga kahabagan ay hindi natatapos, sa halip bago ito bawat umaga. Dahil sa kanyang mga kahabagan at kagandahang loob at walang hanggang pag-ibig, hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga piniling na lihis. Kaya mga bata, kahit marami tayong kasalanan, dapat makita natin na andito tayo ngayon dahil sa kahabagan ng Diyos sa atin. At dakila ang kanyang katapatan sa atin sa araw-araw. Ngayon naman mga bata, basahin natin ang Bible verse, una sa English at pagkatapos sa Tagalog. Lamentations 3:22-23. It is Jehovah's loving kindness that we are not consumed, for His compassions do not fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Panaghoy 3:22-23. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Story time! Si Kiel ay isang pilyong bata. Kapag nasa bahay siya, lagi na lamang niyang iniinis ang kanyang mga kapatid. Dahil sa bunso siya, hindi nila siya masaktan. Ngunit, patuloy pa rin siyang nanunukso sa kanyang mga kapatid, kahit isinusumbong nila ito sa kanyang magulang. Sinabihan din siya ng kanyang ina na huwag maging mapanginis, dahil baka kung ano ang mangyari sa kanya. Sa eskwela, dala pa rin niya ang ugaling mapanginis sa kapwa. Tinutokso niya ang kanyang mga kaklase at kung ano-anong pangalan ang tinatawag niya kahit sa kanino man na makaharap niya. Mabuti na lamang at hindi siya masyadong iniintindi nila. Maging ang kanyang guro ay binansagan niya ng bagong pangalan. Ngunit isang araw, sa kanyang katutokso sa ilang mga bata, hindi natiis ng isang bata na gumanti sa kanya. Binalikan siya at binugbog na halos nawalan siya ng malay. Mabuti na lamang na ang ibang bata na kanyang tinutokso ay tinulungan siya dahil naawa sila sa kanya. Basag ang kanyang mukha at nalagas ang kanyang mga ngipin. Iyak siya ng iyak sa sakit ng naramdaman niya. Dinala siya sa ospital at ginamot ang kanyang mga sugat.
Sinabi pa ng kanyang ina na mabuti at may nahabag pa sa kanyang mga kapwa-bata niya at tinulungan siya na madala sa ospital. Sinabi ng kanyang ina na magmula ngayon, huminto na siya sa panunukso at maging seryoso sa kanyang pag-aaral. Oras na para sa ating breakout rooms. Makinig kayong mabuti sa inyong mga shepherds at sagutin ang kanilang katanungan. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng picture taking. Nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Manalangin muna tayo bago tayo magtapos. Sumunod kayo sa aming panalangin. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, salamat po salamat po na kayo po ang tunay na kayo po ang tunay at buhay na Diyos. at buhay na Diyos. Salamat sa inyong bagong awa Salamat sa inyong bagong awa at katapatan at katapatan sa amin sa bawat araw. sa amin sa bawat araw. Mahal ka namin, Mahal ka namin, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hanggang dito na lamang ang meeting natin. Sa susunod na Sabado ay magkikita tayong muli upang subaybayan ang mga kwento sa Biblia sa ganap ng 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto ninyo muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita ninyo lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari din kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag nyo rin kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Paalam! Hanggang sa muli!